Mayor Vico Soto, hindi pinahiya si Bossing Vic Soto? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po yan ng Biyernes, May 30. Pero bago natin umpisahan yan mga kaparokya ay humiling ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at special thanks nga po pala sa lahat po ng OFW na solid viewers natin. Sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga parokya, medyo babalikan lang po natin ang matagal ng interview ni Chris Aquino kay Bossing Vic Soto patungkol nga po kay Mayor Vico Soto. Maybe mga kaparokya, it's about right before he entered politics yung interview na ito. But masasabi ko na hindi pinahiya ni Mayor Vico Soto ang kanyang ama. So let's hear it mga kaparokya. This year was my first time to travel with all my kids. Where? Singapore. When? This year. Kailan nga? Teka, iniisip ko. Kailan ba yun? Kasi di ba birthday mo Hong Kong kayo? Last time? Sabi ni Riza na yung first biyahe niya Yeah. was your birthday in Hong Kong. After that. After your birthday, all the kids went with you. Except Mark. Kasi may gila sila nun. Okay. With the Apos? With the Apos. Wow, sa'yo. Masayang mahirap. Why? Ay, lilikot kasi ng mga apo ko. Oh. Ako, yung isa lang, yung si Mick. Katumbas nung 10 bata. Ilan days kayong nakabiyahe? 3 nights. Who organized this? Me and Danica. And Oyo. Actually, it was Oyo lang ang ano nun eh. Si Oyo yung regional plan nun. He invited me. They wanted to go to Singapore sa team tsaka yung dalawang bata. Sige, I'll check my schedule. Tapos, maya si Danica, okay na. Sabi ko, isama na rin natin si Paulina tsaka si Vico. Nag-adjust pa nga kami kasi si Paulina had a tournament or something. Golf? Yeah. Until now? Yeah, She's plays, active pa rin talaga? Yeah, she plays for Ateneo. Oh, wow. Anong year na siya? Third year. Ay, ang galing. So, lahat sila patapos na talaga. Vico tapos na. He's working for Quezon City government right now. He wants to be in public service, so Good for him. sabi ko, try it out first. Work for the government. He really wants to work for the government. When he was in law school, I was asking him, anong klase ang abogado gusto mo? Gusto ko sa PAW. Ang galing. So I think he will be a good leader. Kasi he's a very rightful person. He's a God-fearing. He has very Is he in good a values. relationship? May girlfriend? I'm not sure. So cute. I'm not sure, but the last time I asked him, sabi niya, that can wait. So yun nga mga kaparokya, according to an interview of Miss Chris Aquino kay Bossing Vic Soto, he said, Vico Soto will be a good leader because he is a rightful person at may takot sa Diyos. For sure, lahat tayo mga kaparokya ay sasang-ayon po sa sinabi ni Bossing Vic Soto about sa kanyang anak na si Mayor Vico Soto dahil sa mga ginawa o ginagawa nito sa lungsod ng Pasig. At hindi niya pinahiya ang kanyang ama sa sinabi nito kay Miss Chris Aquino dahil hindi lang pinagbuti nito ang kanyang pagtatrabaho kundi pinaghusayan pa nito ang pagiging isang ama ng nasabing lungsod. Ika nga ni Bossing Vic Soto, Mayor Vico is a rightful person. At totoo naman yan mga kaparokya dahil napaka-transparent nito sa lahat at talagang pinapakita nito sa lahat lalo na sa mga politician kung paano mamuno by doing good governance. Disclaimer lang po mga kaparokya, that interview was before Mayor Vico entered politics. Hindi pa po siya konsehal at that time at nagtatrabaho pa sa Quezon City government. But now, proud si Bossing Vic Soto sa achievement ng kanyang anak at napatunayan nito na hindi siya nagkamali sa kanyang sinabi patungkol sa kanyang anak na si Mayor Vico Soto. At kung meron mang masaya sa lahat,
Yan ay ang magulang ni Mayor Vico Sotto na sina Bossing Vic Sotto at Miss Connie Reyes. And of course, proud din ang mga Pasigueño dahil itinaas nito ang kanilang moral. And I'm proud to say mga kaparokya, kahit napakaaga pa na susuportahan ko si Mayor Vico Sotto sa kanyang political career or yung mga gagawin sa buhay, dahil naniniwala ako na may pag-asa pa sa bansa. Dahil nga po, may nagpasimula na po ng maayos na paggugobyerno. At yan nga po, ay walang iba kundi ang butihing mayor. Talagang nakaka-proud maging Pilipino kung ang isang leader po ay katulad ni Mayor Vico Sotto na talagang itinataas ang moral ng pagiging isang Pilipino. Tulad po ng nararamdaman ngayon ng mga Pasigueño. Hindi lang po moral, talagang itinaas din po ang dignidad ng mga Pasigueño dahil po sa mabuting paggugobyerno na ginagawa po ng butihing mayor na si Mayor Vico Sotto. At sana po, lahat po ng politiko dito sa bansa ay gayahin o tularan ang ginagawang mabuting paggugobyerno ng mga namumuno sa lungsod po ng Pasig. Talaga pong nagkaisa po sila mga kaparokya. Mga tao nagkaisa, even ang mga politician po sa lungsod Pasig po ay nagkaisa. Talagang masasabi po natin tunay na unity. So sa mga barangay captain, mga kaparokya na parang taliwas sa paniniwala ni Mayor Vico Sotto, please mga kaparokya, lalo na sa mga Pasigueño, wag nyo na pong iboto yon dahil makakasira lang po yan sa mga imahe ng mga Pasigueño. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.